Good morning! So, I'm still in my sleepwear kasi kami kanina, nag-breakfast kami. So, again, yung breakfast namin is free! Thank you so much, Johanna Villa. Thank you so much, Ate Lizelle. Nandito kami sa my pool area. Just want to show you guys how beautiful the pool area is. So, meron silang, slides. Pwede pa rin naman yung mga bata dun sa taas. Magsa-slide pa rin sila dun sa, pang-adult. Pero, ang napansin ko guys, this is Johanna Villas. Kanina, mag-8 pa lang kasi nag-breakfast kami ng 8. I know, past 8 pala, mga 8:10 gano'n. Nagdadagsahan na yung mga tao. So, as you can see, ang dami ng taong paparating. Nag-open sila ng 8 a.m. Tapos itong pool area, kino-close nila ng 10 p.m. Today is Sunday. So, kahapon, marami din tao pero hindi ganito kadami. Ngayon, Sunday, ang daming tao, ang aga-aga pa lang. So, I think naman lang tong mga to. Dito lang sila sa pool area. Actually, nag-worry kami nung pumunta kami dito kasi baka uulan, kasi nga maulan dun sa pinanggalingan namin. Pero hindi, mainit dito yung weather. Maaraw talaga siya. Tingnan niyo naman dito sa pool area, sobrang maaraw siya, mainit siya. So, daming tao. At hindi ako nakapagdala ng swimwear ko. So, hindi ako magsi-swimming. Mamaya na kami magpe-prepare para pumunta ng petroglyphs at saka kung ano man yung mga pwede pa naming madaanan na puntahan, ganyan. May time pa naman, marami pa namang time. By the way, yung pool area nila, iba-ibang level. So, doon sa may slide area, doon yung 3 feet. Tapos may pang kids dito, pang maliliit na kiddos. Tapos dito yung 5 feet. Tapos dito sa part na to, 6 feet. I think yun na yung pinakamalalim. May mga sila dito. Pwede kayong mag-overnight. May mga rooms sila. May pang solo ba? Pang solo. May pang couple. May pang family. Chill lang muna kami dito. And then, maya-maya magpe-prepare na kami. Tapos, sa larga na kami. Dadaan lang kami ng petroglyphs. I think we're going to have lunch at Cafe Gia. Papunta rin yun sa may Escalera Cafe. Tapos, ayun, uwi na us. So, see you guys later! Alright everyone! So, alis na kami dito sa Villa Johanna. Thank you so much, Villa Johanna, for the free dinner and breakfast and the 15% discount for our overnight stay here at your villa. Thank you so much po for accommodating us here. Ang babait po ng staff. You guys, kung gusto nyo mag-visit dito sa Binangonan, Rizal para puntahan yung mga tourist spots here, you can visit Villa Johanna Resort dito po sa Binangonan, Rizal. Napakaganda po. Everyone, dito na kami sa Cafe Gia. Ayan yung kanyang entrance. Meron kayong papasukan dyan na kinemi na ganyan. Tapos mag-iwan kayo ng ID. Ayan. So, papasok na kami. So, kung pupunta kayo dito, mag-visit kayo dito sa mga cafe dito, mayroong guard dyan, mag-iiwan kayo ng ID, tapos babalikan nyo na lang yung ID nyo with the resibo pagbalik ninyo. Ayan. So, kung mayroong kayong lulusutan dyan sa kabila, hindi kayo pwedeng umalis kasi yung ID nyo, iniwan nyo dito. So, kailangan ninyong balikan. Alright everyone, that's it for Cafe Gia. So, paalis na kami ngayon dito. Tumagal lang kami ng mga 1 hour or more than an hour. Nag-lunch kami. Ngayon ang pupuntahan namin yung Angono Petroglyphs.
Alright everyone, so ito yung papasok sa petroglyphs, may guardian, walang entrance fee, and meron kayong papasukan na ganito na tunnel bago nyo marating yung talagang petroglyphs. So ayan siya, may mga ukit-ukit, but I think this was purposely done na ganyan siya para design. Mayroong mga carvings, hindi ko alam kung may ibig sabihin yung mga carvings dito sa wall. Ewan ko kung may ibig sabihin yung mga yan. Ang ganda, ang galing ng pagkagawa ng tunnel na to, guys. May pailaw siya dito. Tapos ito yung talagang, dito ka talaga papasok. Ito yung entrance niya, pagpapasok ka ng petroglyphs. Malapit na tayo sa Lagusan. Ito siguro mga to, sulat-sulat lang to ng mga tao na yung mga name or design. Tignan nyo, ang ganda ng pagkakaagawa. Ito, o ganun. Gundo. Alam nyo guys, feeling ko pwedeng pag-shootingan to ng zombie apocalypse. Sobrang init dito. Grabe yung araw. Ayan, yung papasok dito. Ayan, yung mga pumupunta dito. National Museum, man. Alright everyone, so dito kami ngayon sa may bench sa baba ng rock formation or rock shelter. Rock shelter yung tawag niya actually. How did I know? Mayroon silang museum dito na, uy, naka-solar. Mayroon silang solar dyan. Anyway, yung museum nila is air-conditioned and I thought mayroon kaming mga makikitang something, mga sculpture or whatever doon. But yung makikita niyo lang dyan pag pumasok kayo is yung may parang tarpaulin sila and andun yung discovery niya, parang siyang na-discover, tapos ina-explain nila kung ano yung mga makikita nyo dyan na nakaukit, ganyan. Kanina, pumasok tayo dun sa tunnel, yun yung main entrance niya, and then pagpasok nyo dito, lakad lang ng konti, a few steps from there, sa parang tunnel, and ito na yung kabuuan niya actually, ng Angono Petroglyphs. Ayan siya. Yan na yan yung kabuuan niya. Yan na yung makikita nyo. And then, pwede kayong, pagpapasok kayo dito, pwede kayong bumaba dito para pumunta ng museum. So, nire-require nila na mag-register kayo kung sino man yung pupunta dito. Kung dalawa kayo, tatlo, isa lang yung pinag-register nila. Tapos, nagpapaiwan sila ng ID ba? Okay, nagpapaiwan sila ng ID. And wala naman siyang entrance fee. Ang kagandahan dito, may guard, may nag-assist dito sa registration, tapos mayroon tour guide sila na tinatawag, nandun siya sa loob ng museum. So, pag may mga questions kayo na hindi nasagot nung naka-post doon na discovery and everything, pwede kayo magtanong sa kanya. Magaling siya. Ang Carlos Botong Francisco yung naka-discover nito. Parang yung nabasa ko doon is nakahiga siya sa more dito, doon sa may area doon, and then napansin niya na may mga nakaukit-ukit doon sa bato. So, nagtanong-tanong siya sa mga taga dito kung may alam sila tungkol sa mga nakaukit doon, and ang sabi ng mga mamamayan dito, alam nilang mayroong mga nakaukit siya, nakikita nila, pero hindi nila binibigyan ng pansin. Si Carlos Francisco is a national artist. I-report niya sa National Museum. That's why itong area na to is recognized ng National Museum, kaya medyo mahigpit din sila. Sa tahimik at mapayapang bahagi ng Angono, Rizal, may isang yaman ng kasaysayan na nagtatago sa loob ng isang batong kuweba, ang Angono Petroglyphs. Ito ang pinakamatandang nakilalang sining sa Pilipinas, isang kayamanang iniwan ng ating mga ninuno higit 3,000 taon na ang nakakalipas. Makikita nyo dito ang higit 50 ukit ng mga figura ng tao at hayop. Mga simbolong hindi lang basta larawang inukit sa bato, kundi mga kwentong nais ipasa sa susunod na henerasyon. Ang bawat linya, bawat hugis ay isang patunay na mayamang kultura at paniniwala ng ating mga ninuno. Ngunit higit pa sa pagiging isang archaeological treasure, ang Angono Petroglyphs ay isang tahimik na tagapagsalita ng ating nakaraan. Isang paalala na bago pa ang modernong mundo, may mga unang Pilipinong nag-iwan na
ng kanilang marka sa ating kasaysayan. Isang pambihirang destinasyon na hindi lang nagbibigay ng kaalaman, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon. Ang mga batong ito ay saksi sa paglipas ng panahon, ngunit patuloy na nananatili bilang simbolo ng ating pagkakakilanlan. Kung nais mong lumakbay pabalik sa kasaysayan, lumangha sa ganda ng ating kultura, halika na dito sa Angono Petroglyphs, dahil dito bawat ukit ay isang kwento, bawat bato ay isang patunay ng ating yaman bilang isang bansa.